kakaibang energy ang gabi kapag naririnig mo ang linya. Alas 12 na para sa barkada at sa mga tambay sa kalye. Ito ang simbolo ng simula ng kasiyahan o ng peak ng gabi. Hindi lang ito oras sa relo, ito ay oras ng tawanan, kulitan, kwentuhan at walang humpay na tagay. Sa kalye, madalas nagsisimula ang gabi sa simpleng tambayan. May dala-dala ang bawat isa, inom, merienda at mga kwento. Kapag narating na ang alas 12, parang may magic sa hangin. Bigla ang mga corny jokes ay mas nakakatawa, ang musika ay mas feel, at ang bawat tawanan ay mas malakas para sa barkada. Ito ang oras na alam nilang ang gabi magiging memorable. Ang bawat alas 12 ay may kasamang ritual. Bawat isa ay humahawak ng baso o bote, sabay-sabay na nagtatoast at may kasamang sabayan. Halakhak, minsan may nagdadala ng kantahan at sabay-sabay ang barkada sa pag-awit. Kahit na wala namang microphone sa stage, ang bawat nota ay puno ng saya. Kahit simpleng kalye lang ang backdrop, hindi mawawala ang mga hirit at kulitan sa oras na ito. Ang barkada ay nagiging mas malikain sa pagpapatawa. May nagpapakita ng dance moves, may nagkukwento ng corny love story, at may sumasali sa kwentuhan tungkol sa mga nakakatawang karanasan sa buhay. Ang tawanan ay parang chain reaction, isang tawa lang, sumunod ang iba, at biglang ang gabi ay napupuno ng saya. Kasama rin ang kwento ng pagkaibigan sa bawat tagay at tawanan. Ramdam ang suporta at samahan ng barkada. Ang oras na ito ay pagkakataon para ipakita ang tunay na bonding, hindi lang sa mga masayang kwento, kundi pati sa mga seryosong kwento ng kabiguan, heartbreak at pang-araw-araw na struggle. Sa bawat tawa may kasamang pag-unawa at pagmamalasakit. Ang kalsada ay nagiging stage ng gabi, ang ilaw mula sa poste, tunog ng motor at jeep, at amoy ng street food ay bahagi ng eksena. May mga kaibigan na nag-aalok ng snacks, may nagdadala ng malamig na inumin, at bawat tagay ay may kasamang halakhak at kulitan. Ang bawat detalye ng kalye ay nagiging alaala, isang gabing paulit-ulit niyong ikukwento sa susunod na tambayan. Habang lumalalim ang gabi, mas nagiging lively ang energy. Ang bawat tawanan at kwentuhan ay parang musika, at ang barkada ay nagiging mas close sa bawat tagay at kulitan. Ang alas 12 ay hindi lang oras sa relo, ito ay simbolo ng samahan, kasiyahan at gabi ng alaala. Sa kalye, sa huli, ang alas 12 na hindi lang paalala ng oras, ito ay gabi ng barkada, tagay, kwentuhan at tawanan. Isang gabi sa kalye na mananatiling alaala sa puso ng bawat isa. Isang gabi kung saan lahat ay handang magsaya, magsalita
Walang tigil ang tawanan, kulitan at tagay. Dito nagiging espesyal ang konsepto ng barkada. Hanggang huli hindi ito tungkol sa kung gaano karaming oras ang ginugugol, kundi tungkol sa pagiging present, sa pagtawa ng sabay at sa paggawa ng alaala. Sa bawat sandali, sa kalye o tambayan, ang barkada ay nagiging pamilya. Isang grupo na handang magsaya, magkwento at magpatawa hanggang sa madaling araw. Karaniwan nagsisimula ang gabi sa simpleng tambayan sa kanto o gilid ng kalsada. May dala-dala ang bawat isa, inom, merienda at mga kwento. Ang bawat tagay ay nagiging simula ng ritual ng barkada. Sabay ang tawanan, hirit at kulitan na walang humpay. Ang bawat halakhak ay parang musika, at ang bawat kwento ay nagiging eksena ng gabing hindi malilimutan. Sa gabing ito hindi mawawala ang kwento at hugot. May nagbabahagi ng heartbreak, kabiguan sa trabaho o simpleng lungkot sa buhay. Ngunit sa barkada hanggang huli, bawat hugot ay may kasamang tawa. Ang barkada ay handang magbigay ng suporta, magpatawa at magsali sa kulitan para mapagaan ang loob ng isa't isa. Ang gabi ay nagiging therapy, isang paraan para makalimot kahit sandali sa problema sa buhay at maramdaman ang saya ng samahan. Kasama rin sa gabi ang inuman at pagkain. Bawat tagay ay may kasamang kwento at halahak. May nagdadala ng barbecue, kwek-kwek o simpleng merienda mula sa kalye. Ang bawat pagkain at bawat bote ay nagiging instrumento ng bonding, isang paraan para mas lalo pang mag-close ang barkada. Habang tumatagal ang gabi, ang simpleng kanto o tambayan ay nagiging alaala, at ang bawat kwento ay nagiging inside joke para sa susunod na tambayan. Ang gabi ay puno ng hirit at kulitan. Ang barkada ay palaging handang magdagdag ng jokes, kwento ng kalokohan o funny moments para mas masaya ang eksena. Ang tawanan ay chain reaction, isang tawa lang, susunod ang iba, at biglang ang gabi ay napupuno ng kasiyahan. Kahit may seryosong usapan, ang halakhak at kulitan ay laging nangingibabaw. Nagpapaalala na sa barkada, kahit may problema, laging may kasamang saya. Habang lumalalim ang gabi, mas nagiging intimate at memorable na ang bawat eksena. Ang bawat kaibigan ay mas bukas sa kwento, sa hirit at sa halakhak. Ang bawat tagay ay paalala ng samahan, at ang bawat tawa ay simbolo ng pagkakaibigan. Ang barkada hanggang huli ay hindi lang basta gabi ng inuman. Ito ay gabi ng alaala, bonding at kasiyahan, natatagal sa puso ng bawat isa. Sa huli, ang barkada hanggang huli ay kwento ng kalye, inuman, tawanan, kwentuhan at samahan. Isang gabi kung saan ang barkada ay nagiging pamilya, isang gabi na puno ng tawa,
sa alaala at sa puso ng bawat isa, hanggang sa sumikat ang araw. May kakaibang saya ang gabi kapag ang barkada ay nagtatambay sa kalsada. Ang gabi sa kalye ay hindi lang basta tambayan. Ito ay gabi ng tawanan, kulitan, tagay, kwentuhan at simpleng ligaya na nag-iiwan ng alaala sa bawat isa. Sa ilalim ng ilaw ng poste at tunog ng kalye, nararamdaman ang tunay na samahan ng barkada. Isang lugar kung saan pwede kang maging ikaw mismo, walang maskara at walang iniintinding oras. Karaniwan nagsisimula ang gabi sa simpleng handa. May dala-dala ang bawat isa, inom, merienda at mga kwento. Ang kalsada ay nagiging stage, ang poste ay iilaw, ang mga motor at jeep ay tunog background. At ang malamig na hangin ay nagbibigay ng feel sa gabi. Ang bawat kaibigan ay may papel sa eksena, may tahimik na nakikinig, may nagbibiro at may nagdadala ng kantahan o musika. Sa gabi sa kalye, ang kwentuhan ay natural at walang humpay. May nagkukwento ng kabiguan sa pag-ibig, may nagbabahagi ng nakakatawang pangyayari sa trabaho, eskwela, at may nagdadala ng corny joke na sumasabay sa tawanan ng barkada. Ang bawat kwento ay parang ritual, isang paraan para mag-unwind, magpatawa at mas maging close sa bawat isa. Kasama rin sa gabi ang inuman at pulutan. Bawat tagay ay may kasamang kwento at tawanan. May nagdadala ng barbecue, kwek-kwek o simpleng street food mula sa kalye. Ang bawat pagkain at bawat tagay ay nagiging dahilan para mas tumibay ang samahan. Isang paraan para maramdaman ang warmth ng barkada sa kabila ng simpleng kalye at simpleng gabi. Hindi mawawala ang hirit at kulitan. Ang barkada ay laging handang magbigay ng inside joke, koni kwento o kalokohan sa kalye. Ang tawanan ay chain reaction, isang tawa lang, susunod ang iba, at biglang napupuno ng saya ang buong tambayan. Kahit may seryosong kwento, hugot, ramdam pa rin ang energy ng gabi sa kalye. Habang lumalalim ang gabi, mas nagiging lively at intimate ang kwentuhan. Ang bawat kaibigan ay mas bukas sa pagpapahayag na sa loobin, pag-ibig, trabaho, pangarap o simpleng lungkot. Ngunit sa bawat tagay at halakhak, laging may kasamang saya at kulitan. Ang gabi sa kalye ay nagiging alaala, isang gabi na pwedeng balikan sa tuwing magkakasama ulit ang barkada sa huli. Ang gabi sa kalye ay hindi lang basta tambayan, ito ay gabi ng barkada, kwentuhan, tawanan, tagay at simpleng ligaya. Ang kalye ay nagiging lugar ng alaala,
pantay isang gabi kung saan ang barkada ay nagiging mas close, mas masaya at mas alive sa ilalim ng ilaw ng poste at hangin ng kalye. Walang kasing nakakatawang alaala ang gabi ng barangkada kaysa sa sumunod na araw kapag dumarating ang hangover. Sa umaga, ang gabi ay puno ng tawanan, tagay kulitan at kwentuhan. Pero pagdating ng umaga, ramdam na ramdam ang bakas ng kasiyahan. Ang katawan ay pagod, ang ulo ay masakit, at ang bawat halakak ng gabi ay may kaakibat na konting kabigatan. Sa pakiramdam, karaniwan, pagkatapos ng gabing tambay at inuman ng barkada ay pauwi o nananatili sa kanto, nakaupo at pinag-usapan ng mga nangyari. May mga kwento ng kabiguan sa tagay, baka may nadurog na bote na tapon ng inumin o may nakalimutang pulutan. Ngunit kahit may mga ganitong aberya, ang tawanan ay hindi nawawala. Ang bawat eksena ay nagiging alaala na tatawanan sa susunod na tambayan. Ang hangover sa umaga ay may halong lungkot at kasiyahan. Ramdam ang pagod ng atuan at tutak, pero ramdam din ang warmth ng barkada. Ang bawat kaibigan ay nagkukwento tungkol sa pinakakulit na sandali, sa konihirip at sa epic fail na ginawa ng isa sa grupo. Ang bawat eksena ay parang replay ng gabi, isang highlight ray ng tawanan. Hirit at tagay, kasama rin ng mga kwento tungkol sa kalye at kanto. May nagbabahagi ng nakakatawang pangyayari sa daan, may nagdadala ng kwento ng kapitbahay o motorista, at may nagkukwento tungkol sa mga nakakatawang kalokohan na ginawa habang lasing sa gabi. Kahit may hangover, mas lalo lang tumatawa ang barkada habang nire-recap ang lahat nangyari. Ang pagkain sa umaga ay kadalasang kasama rin sa eksena. May nagdadala ng simpleng almusal, mga leftover na pulutan o street food mula sa kalye. Ang bawat kagat at bawat inumin ay nagiging paraan para unti-unting gumaan ang katawan, at ang mga kaibigan ay sabay-sabay na nagtatawanan habang iniinom ang kape o tubig para mag-recover. Ang hangover ay hindi lamang pisikal na karanasan, ito rin ay bonding moment ng barkada. Hindi mawawala ang hirit at kulitan kahit may sakit sa ulo. Ang barkada ay laging handang magpatawa sa isa't isa, nagkukwento ng mga kalokohan at bumabalik sa corny moments na nakaraang gabi. Ang bawat halakak ay nagiging remedy sa bigat ng hangover, isang paalala na sa kabila ng sakit ng katawan, ang saya ng gabi ay higit na mahalaga. Habang unti-unting dumarating ang umaga, ang bawat kaibigan ay ramdam ang koneksyon sa isa't isa. Ang hangover sa umaga ay hindi lang simpleng pakiramdam ng pagod, ito ay simbolo ng gabing puno ng barkada, tagay, kwentuhan at kulitan. Ang bawat tawa, hirit at halakak ay nagiging alaala, isang gabi na paulit-ulit na tatawanan at babalikan sa kwentuhan ng barkada sa susunod na tambayan. Sa huli, hangover sa umaga ay gabay sa kasiyahan ng barkada, isang kwento ng kalye, inuman, tawanan at pagkaibigan. Isang umaga ng sakit sa ulo, pero punong-puno ng alaala, halakak at samahan, isang gabi na hindi malilimutan at mananatiling bahagi.
Bawat gabi kasama ang barkada ay puno ng hirit, mga biro, kulitan at tawanan na walang humpay. Ang pagiging hirit ng barkada ay hindi lang basta pagpapatawa, kundi isang sining ng pagtatawa at pagpapasaya sa bawat isa sa grupo. Sa bawat kanto o tambayan, may mga kaibigan na natural ang talento sa hirit. Mga laging may nakahandang punchline, mga nagbibiro tungkol sa kalokohan ng isa't isa, at mga nakakaliw kahit minsan corny ang jokes. Ang hirit ay nagsisimula sa simpleng bagay. Maaaring may nagkwento ng araw niya sa trabaho o eskwela, at may kaibigan na agad magbiro tungkol sa detalye. Minsan sobrang nakakatawa na lahat ay sabay-sabay na tumatawa. Ang bawat hirit ay may kasamang emosyon. Minsan nakakatawa, minsan nakakalungkot, pero palaging nagiging daan para mas maging close ang barkada. Hindi mawawala ang hirit tungkol sa pag-ibig. May laging kaibigan na may kwento ng heartbreak o crush, at dito pumapasok ang creative side ng barkada. May nagdadagdag ng jokes, may nagkukumpara ng mga love stories, at may sumasabay sa kulitan. Ang tawanan ay nagiging therapy sa bawat isa, isang paraan para mapagaan ang loob kahit may problema sa puso. Kasama rin sa hirit ang simpleng kabalbala ng kalye. May nagbibiro tungkol sa taong dumaraan, may hirit tungkol sa mga motor at jeep na bumabara sa kalsada, at may nagdadala ng kwento mula sa kapitbahay. Ang bawat detalye ay nagiging bahan ng biro, at bawat hirit ay nagdudulot ng bonding na hindi mo makikita sa loob ng bahay. Habang lumalalim ang gabi, mas nagiging lively ang hirit. Ang bawat kaibigan ay may pagkakataon, may tahimik na biglang magbibigay ng punchline. May palaging nakakatawang kaibigan na nagdadala ng energy, at may mga bagong dating na sumasali sa kulitan. Ng gabi ay parang palabas, ngunit walang script. Lahat natural at lahat ay handang tumawa sa bawat eksena. Ang inuman ay palaging kasama sa hirit. Bawat tagay ay may kasamang joke, minsan funny, minsan witty, pero laging nagdudulot ng tawa. Ang bawat paso ay parang prop sa palabas ng barkada, isang kasangkapan para mas maging lively ang gabi, mas masaya at mas memorable. Sa huli, ang hirit ng barikada ay kwento ng kalye, barkada at simpleng ligaya. Isang gabi ng tawanan, tagay kulitan at kwentuhan na magtatagal sa alaala. Ang bawat hirit ay hindi lang biro, ito ay simbolo ng samahan, pagkakaibigan at gabing puno ng kasiyahan sa kalsada. May kakaibang emosyon sa gabi kapag naririnig mo ang linya
huling tagay na para sa barkada at sa tambay sa kalye. Ito ang tanda na malapit nang matapos ang gabi. Ngunit bago matapos, bawat isa ay sabay-sabay na nagtataguyod ng alaala, tawanan, kwentuhan at bonding na hindi malilimutan. Ang huling tagay na ay hindi lang basta paala, ito ay seremonya ng samahan, kasiyahan at pagkakaibigan na pinagsaluhan buong gabi. Karaniwan bago makarating sa huling tagay, ang gabi ay puno na ng halakhak, hirit at kulitan. May mga kwento ng kabiguan sa pag-ibig, drama sa trabaho, o simpleng corny moments na paulit-ulit na tatawanan. Ngunit sa bawat tagay, ramdam ang suporta at warmth ng barkada. Ang bawat baso ay parang simbolo ng samahan, isang paalala na sa kabila ng problema at abala sa buhay, may barkadang laging kasama. Ang huling tagay ay may kasamang ritual, bawat isa ay humahawak ng baso o bote, sabay-sabay na nagtatos at may kasamang sabay. Ang huling tagay ay simbolo ng gabing puno ng alaala, isang gabi na nagsimula sa simpleng tambayan, nagpuno ng tawanan, kwentuhan, kulitan at inuman, at natatapos sa isang paalam na may ngiti sa bawat isa. Kasama rin sa huling tagay ang pag-recap ng gabi. May nagkukwento tungkol sa nakakatawang pangyayari, may nagdadala ng inside joke na pinaggawanan, at may nagbabalik tanaw sa mga memorable na eksena. Ang bawat halakhak ay parang replay ng gabi, isang highlight reel ng tawanan, hirit, tagay at bonding ng barkada. Kahit na ito ang huling tagay, ramdam pa rin ang energy at saya na nagpapatuloy kahit pa matapos ang gabi. Hindi mawawala ang pagkain at pulutan, bawat tagay ay may kasamang snack, barbecue o street food mula sa kalye. Ang bawat kagat at bawat baso ay nagiging paalala ng gabi, isang simpleng kasiyahan na puno ng samahan at bonding. Ang huling tagay ay hindi lang basta pag-inom, ito ay moment ng pagkaibigan at alaala ng barkada. Habang lumalalim ang gabi, ang bawat barkada ay mas nagiging intimate sa kwentuhan. Ang bawat tagay at halakhak ay nagpapakita ng tunay na samahan, hindi lamang sa tawanan kundi sa pagpapakita ng suporta at pagmamahal sa isa't isa. Ang huling tagay na ay paalala na bawat gabi, bawat kwento at bawat kulitan ay bahagi ng alaala.
Isang gabi na mananatili sa puso ng bawat isa, punong-puno ng samahan, ligaya at bonding na walang kapantay. Isang huling tagay, ngunit alaala na magtatagal habang buhay. Walang kasing saya ang simpleng gabi, kapag nagtatambay at may dala-dalang inumin sa kalye. Ang inuman sa daan ay hindi lang basta pag-inom, ito ay kwento ng barkada, tawanan, kulitan at kwentuhan na nagiging alaala sa bawat isa. Sa bawat kanto o gilid ng kalsada, may kwento na naghihintay at may kasamang tagay na nagpapalakas ng samahan. Karaniwan nagsisimula ang gabi sa paghahanda ng mga inumin at snacks. May nagbubukas ng malamig na bote, may nagdadala ng merienda, at may nag-aayos ng simpleng lugar kung saan pwede kayong umupo o tumambay. Ang kalye ay nagiging stage, ang poste ay ilaw, ang tunog ng mga sasakyan ay background, at ang amoy ng street food ay dagdag na flavor sa gabi. Sa inuman, hindi mawawala ang kwento ng buhay. May nagbabahagi ng heartbreak, kabiguan sa trabaho o simpleng stress sa araw-araw. Pero sa barkada, bawat tagay ay may kasamang tawanan at suporta. Ang inuman sa daan ay paraan para makalimot kahit sandali. Isang simpleng ritual ng barkada para mag-unwind at mag-enjoy. Kasama rin sa inuman ang hirit at kulitan, ng bawat tagay ay may kasamang jokes, corny kwento o inside joke ng barkada. Minsan may nagdadala ng kantahan, rap o simpleng sabayang huni sa ilalim ng poste. Ang tawanan ay nagiging chain reaction, isang hirit lang, susunod ang iba, at biglang ang simpleng kalsada ay puno ng halakhak. Hindi mawawala ang bonding sa pagkain at pulutan. May nagdadala ng barbecue, kwek-kwek o simpleng merienda mula sa tindahan. Habang kinakain at iniinom, may mga kwento na nagiging memorable, baka tungkol sa nakakatawang pangyayari sa trabaho, sa eskwela o sa kalye mismo. Ang bawat detalye ay nagiging alaala ng gabi ng barkada. Ang inuman sa daan ay hindi lang para magsaya, ito rin ay simbolo ng pagkaibigan at samahan. Sa bawat tagay ramdam ang suporta at pagpapahalaga sa bawat isa. May pagkakataon na nagiging seryoso ang usapan tungkol sa buhay, pangarap at problema. Pero sa huli, ang tawanan at halakhak ay laging nangingibabaw. Habang lumalalim ang gabi, mas nagiging lively ang kalye. Ang bawat barkada ay nagiging mas close, mas natural at mas masaya.
Walang kasing cozy ang gabi kapag nagtatambay kasama ang barkada sa ilalim ng ilaw ng poste o lampara sa kalsada. Ang kwento sa lampara ay hindi lang basta kwentuhan. Ito ay gabi ng tawanan, hirit, kulitan at bonding na nagiging alaala sa bawat isa. Ang liwanag ng lampara ay parang spotlight sa bawat eksena ng gabi. May tawa, may kwento at may simpleng kasiyahan na hindi mo makakalimutan. Karaniwan, nagsisimula ang gabi sa simpleng tambayan, sa gilid ng kalsada o sa harap ng tindahan. May dala-dala ang bawat isa, inom, merienda at kwento. Ang lampara ay nagbibigay ng liwanag sa bawat mukha ng barkada, kaya ramdam ang bawat emosyon. Halakhak, sorpresa o kaunting lungkot para sa barkada. Ang lampara ay simbolo ng samahan, isang lugar kung saan ligtas ka magsalita at makipagkulitan. Sa bawat kwento may halong tawa at hugot, may nagbabahagi ng nakakatawang karanasan. Sa trabaho, eskwela o pag-ibig, may nagkukwento ng kabiguan o heartbreak. At may kasama na agad magbibigay ng hirit para mapagaan ang loob. Ang bawat kwento ay nagiging ritual ng barkada, isang paraan para mas makilala ang isa't isa at mas maging malapit sa bawat tagay at halakhak. Kasama rin sa gabi ang mga kwento tungkol sa kalye. May mga hirit tungkol sa tao o kaganapan sa paligid. Baka may dumaan na nakakatuwang tao, motor o jeep na bumabara sa daan. Ang bawat obserbasyon ay nagiging bahan ng tawa at kulitan. Sa ilalim ng lampara, kahit simpleng bagay sa paligid ay nagiging imermorbo dahil sa kwentuhan at tawanan ng barkada. Hindi mawawala ang inuman at pulutan. Bawat tagay ay may kasamang kwento, may nagdadala ng barbecue, kwek-kwek o simpleng snacks mula sa tindahan. Habang iniinom at kinakain, may kasamang tawanan at kulitan. Ang lampara ay parang witness sa bawat eksena, isang liwanag na nagbabantay sa bawat halakhak. At bawat inside joke ng barkada. Habang lumalalim ang gabi, mas nagiging intimate ang kwento. Ang bawat barkada ay mas bukas sa pagpapahayag ng saloobin. Pag-ibig, trabaho, pangarap o simpleng lungkot. Pero kahit may seryosong usapan, laging may kasamang tawanan at hirit para balansehin ang energy. Ang lampara ay nagiging silent companion ng bawat eksena, isang liwanag na nagbibigay ng warmth sa gabi ng barkada. Sa huli, ang kwento sa lampara ay hindi lang simpleng kwentuhan. Ito ay gabi ng barkada, tagay, tawanan, kulitan at samahan. Isang gabi sa kalye na magtatagal sa alaala ng bawat isa, kung saan ang bawat halarhak, bawat hirit at bawat kwento ay napapaloob sa liwanag ng lampara. Isang simpleng liwanag na nagpapakita ng tunay na haga, nagkakaibigan at barkadang walang kapantay. Walang kasing saya ang gabi kapag ang barkada ay nagtitipon para sa kwentuhan. Hanggang
hanggang umaga. Hindi ito basta tambayan, ito ay ritual ng pagkaibigan, tawanan, inuman at kwento na nagpapatuloy mula gabi hanggang sumikat ang araw. Sa bawat tagay at bawat halakhak, nararamdaman mo ang warmth ng barkada at ang simpleng ligaya ng kalye. Ang kwentuhan ay nagsisimula sa simpleng detalye ng buhay. May nagbabahagi ng nangyari sa trabaho, may nagkukwento ng latest sa eskwela, at may nagdadala ng love story o heartbreak. Kahit gaano man kasimple ang kwento, ang barkada ay laging handang makinig, magbigay ng hirit at magpatawa para mas maging memorable ang gabi. Ang bawat eksena ay parang kwento sa pelikula. May drama, tawa at kaunting hugot, lahat natural lang. Habang lumalalim ang gabi, mas nagiging lively ang kwentuhan. May nagdadala ng kantahan, may sumasali sa simpleng laro ng hirit, at may nagkukwento ng kalokohan sa kalye. Ang bawat tagay ay may kasamang tawanan, at bawat halakhak ay parang musika na umamalingaw-ngaw sa buong tambayan. Kahit may problema sa buhay, sa gabi ng kwentuhan, pansamantala itong nawawala, at ang tawa ang nangingibabaw. Hindi mawawala ang pagkain at inuman, ang simpleng pulutan, barbecue o street food ay nagiging bahagi ng kwentuhan. May mga kaibigan na nagdadala ng snacks, may nagbubukas ng malamig na bote, at bawat tagay ay may kasamang kwento, baka tungkol sa corny na pangyayari sa trabaho, sa crush o sa nakakatawang karanasan sa kalye. Ang bawat detalye ay nagiging alaala na babalikan sa susunod na tambayan. Ang kwentuhan hanggang umaga ay hindi lang tungkol sa inuman, ito rin ay pagkakataon para mas makilala ang bawat isa. May seryosong usapan tungkol sa buhay at pangarap, may kwento tungkol sa kabiguan o heartbreak, at may mga biro at hirit na nagpapatawa sa lahat. Sa bawat tagay at bawat halakhak, ramdamang suporta, pagmamahal at samahan ng barkada sa kalye. Ang gabi ay nagiging stage, ang ilaw ng poste ay nagiging spotlight, ang tunog ng motor at tricycle ay nagiging background, at ang lamig ng hangin ay nagbibigay ng feel sa gabi. Ang bawat kwento, halakhak at tagay ay nagiging bahagi ng eksena, isang eksena na hindi malilimutan ng bawat isa sa barkada. Habang sumisiklab ang umaga, ramdamang nostalgia sa bawat isa. Ang gabi ng kwentuhan hanggang umaga ay hindi lang basta alaala. Ito ay bonding, tawa, kulitan at samahan na nagtatagal. Ang bawat tagay, bawat halakhak at bawat hirit ay nagiging simbolo ng barkadang walang kapantay. Isang gabing mananatili sa puso at alaala ng bawat isa. Sa huli ang kwentuhan hanggang umaga ay kwento ng barkada, kalye, inuman at simpleng ligaya. Isang gabi kung saan ang oras ay tumitigil, ang tawanan ay hindi na uubos, at ang samahan ay mas lalo pang tumitibay.
Matibay isang gabi na magtatagal sa alaala, mula gabi hanggang umaga, sa bawat halahak at kwentuhan ng barkada. May mga gabing hindi mo inaasahan na magiging memorable. Isang simpleng tambayan sa kalsada, kaunting inumin at mga kaibigang handang magpatawa. Dito nagsisimula ang kwento ng pagiging lasing sa tawa. Hindi ito tungkol sa sobrang alak, kundi tungkol sa kasiyahan at bonding na dala ng tawanan at kulitan. Ang barkada ay magkakaiba, ang personalidad, may mas seryoso, may tahimik, at may palaging nakakatawang biro. Pero pag nagtagpo-tagpo sa inuman, ang lahat ay nagiging pantay-pantay. Ang simpleng biro ay nagiging tawa na umanalingaw-ngaw sa buong kanto. Minsan may nagkukwento ng nakakatawang pangyayari sa trabaho o sa eskwela, at biglang parang may kakampihan silang lahat sa pagtawa. Walang iniwan, lahat kasali sa kwento. Sa bawat tagay may kasamang hirit at kulitan, may nag-e-exagere ng kwento, may nagdadagdag ng corny jokes, at may sumasablay sa kanyang punchline. Pero mas lalo lang napapatawa ang grupo, ang tawanan ay parang chain reaction. Isang tawa lang, susunod na ang iba, at biglang ang simpleng gabi ay napupuno ng saya. Kahit may iniinom, hindi ito tungkol sa pagkalasin, kundi tungkol sa pagiging lasing sa tawa. Isang estado kung saan ang problema ay pansamantala, at ang tawa ang hari ng gabi. Hindi mawawala ang kwento ng kabiguan at hugot, may nagbabahagi ng heartbreak, may nagkukwento ng epic fail sa trabaho. At kahit may lungkot, may kasama sa grupo, naggagawa ng paraan para magpatawa. Sa bawat tawa may kaunting ginhawa na nararamdaman ng bawat isa. Dito lumalabas ang tunay na halaga ng barkada. Hindi lang kasama sa kalokohan, kundi kasama rin sa suporta at pagkakaintindihan. Ang kalsada ay nagiging stage ng gabi. May simpleng ilaw mula sa poste, tunog ng mga motor at tricycle na dumaraan, at kaunting hangin na nagdadala ng amoy ng street food. May nakahandang merienda, may malamig na inumin, at bawat tagay ay may kasamang halakhak. Ang bawat kulitan ay nagiging alaala, isang simpleng kwento na pwede niyong balikan at tawanan muli sa susunod na tambayan. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalaki ang energy. Ang simpleng biro ay nagiging inside joke, at ang tawa ay parang musika na umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Ang barkada ay nagiging mas close, mas natural, at mas
masaya. Ang pagiging lasing sa tawa ay hindi lang tungkol sa kasalukuyan, kundi sa alaala na palaging babalik sa puso ng bawat isa. Sa huli, ang kwento ng lasing sa tawa ay kwento ng barkada, pagkaibigan at kalye. Ito ay gabi ng tawanan, tagay, kulitan at kwentuhan na hindi mo malilimutan. Isang simpleng gabing sa kanto nagsimula, pero sa puso ng bawat isa, ito ay alaala na mananatili. Isang gabi kung saan lahat ay lasing sa tawa, at bawat tawa ay parang tagay sa kasiyahan ng buhay. Sa bawat kanto ng kalye may kwento. Di mo alam kung sino ang darating, pero laging may eksena na nakakatuwa, nakakalungkot o nakakainis. Lahat sa isang kanto lang nagaganap. Madalas dito nagsisimula ang gabi ng barkada. May mga tambay na nag-uusap tungkol sa kung anong nangyari sa eskwela, trabaho o kahit sa buhay. Pag-ibig habang may hawak na malamig na inumin. Sa kanto parang may sariling mundo. May mga ilaw mula sa poste na medyo dilaw ang huwe. May tunog ng mga motor at jeep na dumaraan, at may amoy ng street food na naglalaban sa malamig ng gabi. Ito ang lugar kung saan nagsasama ang mga kwento ng kalye, mga tawanan, kulitan at minsan drama. Minsan ang kwento ay tungkol sa kabiguan ng isang kaibigan. Halimbawa, may crush na hindi siya napansin, o may problema sa trabaho na gusto niyang ikwento. Ang mga kaibigan ay nakikinig, nagtatawanan sa jokes para mawala ang lungkot, at nagbibigay ng payo kahit medyo corny minsan. Pero sa huli, laging ramdam ang suporta. Hindi mawawala ang kwento tungkol sa pagkain at inuman. Sa kanto may nakaharap na tindahan o mini karinderya, at lagi may dala-dalang merienda o malamig na soft drinks o beer. Dito nagiging simple lang kasiyahan. Isang plastik ng pulutan, tawanan sa bawat tagay, at kulitan na kahit walang masyadong plano sa buhay. Ang kanto ay may kakayahang magbabagabag sa damdamin ng bawat dumadaan. May mga eksena ng pagkakaibigan, pagmamahalan at minsan pag-aaway na nagtatapos sa tawanan ulit. Para sa barkada, ito ang kanilang
sariling teatro ng buhay. Walang script, lahat natural. Habang lumalalim ang gabi, dumarami ang kwento at tawanan. May mga bagong kakilala, may mga dati nang kasama, at may mga alaala na paulit-ulit na ikukwento sa susunod na tambayan. Sa bawat kanto may kwento, isang kwento ng pagkaibigan. Kalye at simpleng ligaya. Walang kasing simpleng ligaya kaysa sa gabing nagtatambay kasama ang barkada sa kalsada. Ang sarap ng tambay ay hindi lamang tungkol sa wala lang. Ito ay tungkol sa tawanan, kulitan, kwentuhan, inuman at simpleng bonding na nag-iiwan ng alaala sa bawat isa, sa bawat tagay, sa bawat hirit at sa bawat halathat. Ramdam mo ang kasiyahan at init ng samahan. Karaniwan nagsisimula ang gabi sa simpleng handa. May dala-dala ang bawat isa, inom, merienda at mga kwento. Ang kalye ay nagiging stage, ang poste ay ilaw, ang tunog ng mga sasakyan ay background, at ang malamig na hangin ay nagbibigay ng feel sa gabi. Ang bawat kaibigan ay may papel sa eksena, may tahimik na nakikinig, may palaging nagbibiro, at may nagdadala ng kantahan o musika para mas masaya ang gabi. Sa tambay ang kwento at kulitan ay natural. May nagbabahagi ng nakakatawang pangyayari sa trabaho, eskwela o buhay pag-ibig. May nagkukwento ng kabiguan at may kasama na agad magbibigay ng hirit para mapagagaan ang loob. Ang bawat tagay ay nagiging ritual, isang paraan para mag-unwind at magsaya, kahit sandali lang sa gitna ng abala at problema sa buhay. Kasama rin sa gabi ang pagkain at pulutan. Bawat tagay ay may kasamang snacks, barbecue o street food mula sa kalye. Ang bawat kagat at bawat baso ay nagiging dahilan para mas lalo pang mag-close ang barkada. Habang tumatagal ang gabi, ang simpleng kanto o tambayan ay nagiging alaala, at ang bawat inside joke at hirit ay nagiging kwento para sa susunod na tambayan. Di mawawala ang hirit at tawanan. Ang barkada ay laging handang magdagdag ng corny jokes, kwento ng kalokohan o simpleng palaro sa kalye. Ang tawanan ay chain reaction, isang tawa lang, susunod ang iba, at biglang napupuno ng saya ang buong tambayan. Kahit may seryosong kwento o hugot, ramdam pa rin ang energy ng gabi at ang tunay na sarap ng tambay. Habang lumalalim ang gabi, mas nagiging intimate at memorable ang bawat eksena. Ang bawat kaibigan ay mas bukas sa saloobin, sa hirit at sa halakhak. Ang bawat tagay ay
paalala ng samahan. At ang bawat tawa ay simbolo ng pagkaibigan. Ang sarap ng tambay ay hindi lang simpleng gabi. Ito ay bonding, therapy at kasiyahan na tatagal sa alaala ng bawat isa. Sa kalye, ang gabi nagiging stage ng kasiyahan. Ang ilaw ng poste ay nagiging spotlight. Ang tunog ng motor at tricycle ay background. At ang hangamig na hangin ay nagbibigay ng vibe sa tambayan. Ang bawat halakhak, kwento at tagay ay nagiging simbolo ng barkada. Kalye at simpleng ligaya na hindi mo makakalimutan. Sa huli, ang sarap ng tambay ay gabi ng barkada. Kwentuhan, tagay, kulitan at samahan. Isang gabi kung saan ang bawat halakhak ay alaala. Ang bawat hirit ay bonding, at ang bawat tagay ay kwento. Isang gabi na punong-puno ng kasiyahan, samahan at kalye vibes na mananatili sa puso ng bawat isa. Walang kasing masarap sa gabi ang barkada, kapag may halong tawanan, kulitan at kaunting drama. Ito ang mundo ng tagay at hugot sa simpleng tambayan. Sa kalsada, bawat baso, bote ay nagiging kasangkapan para sa bonding halahak. At minsan konting lungkot na nagiging parte ng kasiyahan. Sa bawat tagay may kasamang kwento, mga hirit, jokes at hugot na hindi mo makakalimutan. Karaniwan, nagsisimula ang gabi sa simpleng handa. May dala-dala ang bawat isa, inom, merienda at mga kwento. Ang bawat tagay ay may kasamang kasiyahan, pero hindi mawawala ang hugot. Maaaring may nagkukwento tungkol sa kabiguan sa pag-ibig, may nagbabahagi ng heartbreak, o may simpleng pangungulila sa buhay. Ngunit sa barkada, bawat hugot ay may kasamang tawa, at bawat tawa ay may kasamang suporta. Ang hugot ay parang sining sa gabi ng barkada. May kaibigan na may malasakit sa bawat kwento. May nagbibiro para mawala ang lungkot, at may sumasabay sa kulitan para maging memorable ang gabi. Ang bawat tagay ay parang ritual, isang paraan para maglabas ng saloobin, magpatawa at mag-enjoy kahit sandali lang sa gitna ng problema sa buhay. Hindi mawawala ang mga hirit at tawanan. Sa bawat tagay, ang barkada ay laging handang magdagdag ng corny jokes, inside joke o kwento ng kalokohan. Sa trabaho, eskwela o sa kalye, ang tawanan ay chain reaction. Isang tawa lang, susunod ang iba, at biglang napupuno ng saya ang buong tambayan.
Ramdam pa rin ang ligaya ng gabi, kasama rin sa gabi ang pagkain at pulutan. Bawat tagay ay may kasamang barbecue, kwek-kwek o simpleng street food. Habang kinakain at iniinom, may kasamang kwento. Baka tungkol sa crush, kabiguan o nakakatawang karanasan sa kalye. Ang bawat detalye ay nagiging alaala, at ang hugot ay nagiging bonding ng barkada. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim rin ang kwento. Ang bawat barkada ay nagiging mas bukas sa saloobin. Pag-ibig, trabaho, pangarap o simpleng lungkot, ngunit sa bawat hugot laging may halong tawanan, kulitan at tagay. Ang tagay at hugot ay hindi lang basta inuman. Ito ay paraan ng barkada para maging close, magpatawa at magbigay ng suporta sa isa't isa. Sa kalye, ang gabi ay nagiging stage. Ang ilaw ng poste ay nagiging spotlight. Tununog ng motor at jeep ay nagiging background, at ang malamig na hangin ay nagdadagdag sa mood ng gabi. Ang bawat tagay at bawat hugot ay nagiging eksena, isang kwento ng barkada, kalye at simpleng ligaya. Sa huli, ang tagay at hugot ay gabi ng barkada. Inuman, tawanan, kwentuhan at pagkakaibigan. Isang gabi kung saan ang bawat baso ay may kwento, ang bawat halat-hak ay may alaala, at ang bawat hugot ay nagiging bonding, natatagal sa puso ng bawat isa. Isang gabi na mananatili sa alaala, puno ng kasiyahan, samahan at kalye vibes na walang kapantay. Tagay tayo na, ito ang laging linya na nagpapatakbo sa gabi ng barkada. Para sa alye at tambayan, isang simpleng pariralala lang ang sapat para magsama-sama ang mga kaibigan. At magsimula ang tawanan, kulitan at kwentuhan. Hindi mahalaga kung saan kayo nagkikita, sa kanto, sa barangay plaza o kahit sa harap ng tindahan. Ang utos na ito ay parang magic, agad nagkakaroon ng kasiyahan. Ang bawat tagay ay may kwento, maaaring ito ay selebrasyon ng maliit na tagumpay, promotion sa trabaho, passing ng eksamo, kahit simpleng nakalusot sa traffic ng umaga. Pero minsan, ang tagay ay para sa malalim na kwento, pagod sa buhay, lungkot sa pag-ibig o simpleng pangungulila sa pamilya. Sa bawat hawak ng bote o baso, may halong saya at kalungkutan, at doon nagiging espesyal ang bawat inuman. Hindi mawawala ang tawanan, sa bawat tagay ang kaibigan na medyo embarrassing minsan, palaging sentro ng jokes.
nagbibiro tungkol sa kanyang itsura, galaw o kwento ng kabiguan sa pag-ibig. Ang iba naman nagpapakita ng kanilang talento, kantahan, rap o simpleng paghuni sa kalye para lang magpasaya sa grupo. Kahit corny minsan, ramdam ang worth ng barkada. Ang tagay ay hindi lang basta pag-inumisa, itong ritual ng barkada. Bawat baso bote ay simbolo ng tiwala, sa bawat halakhak, sa bawat hugot, at sa bawat simpleng cheers na sabay-sabay nagiging pagkakataon ito para ipakita na kahit may problema, kahit may lungkot, hindi ka nag-iisa. Ang bawat tagay ay paala ng pagkaibigan at kasamang handa sa lahat. Sa kalsada o sa ilalim ng poste, ang musika, huni ng hangin at tunog ng mga sasakyan ay nagiging background sa inyong kasiyahan. May mga kumakain ng street food, may nagbabahagi ng snacks, at may nagdadala ng malamig na inumin para mas masaya ang gabing ito. Ang bawat tagay ay may kaakibat na kwento, mga biro, hugot at minsan seryosong usapan tungkol sa buhay. Habang tumatagal ang gabi, nagiging mas malalim ang kwento at mas matindi ang tawanan. May mga alaala na paulit-ulit na ikukwento, may mga bagong inside joke na maaalala. Sa susunod na tambayan, ang simpleng linya na tagay tayo na ay nagiging simula ng gabi ng kasiyahan. Pagkaibigan at kalye vibes na hindi mo makakalimutan. Sa huli, ang bawat tagay ay hindi lang inumin, ito ay kwento, bonding at alaala. Isa itong paraan para ipakita na sa bawat kalye, sa bawat kanto, sa bawat gabi ng barkada, may kasamang tawanan, kwentuhan at simpleng ligaya. Ang simpleng tagay tayo na ay hindi lang utos, it's a lifestyle. Walang kasing simple at kasing saya ang gabi na ginugugol kasama ang barkada sa kalsada. Ang pagiging tambay sa kalsada ay hindi lamang tungkol sa walang ginagawa, kundi tungkol sa pagiging present sa bawat sandali, sa tawanan, kwentuhan at sa simpleng bonding na walang halong pag-aalala. Karaniwan, ang tambay ay nagsisimula sa maliit na kanto o harap ng tindahan. May dala-dala ang bawat isa, may nagbubukas ng malamig na inumin, may nagdadala ng merienda at may nagdadala ng kwento na pwedeng magpatawa o magpaluha ang kalsada.
kalsada mismo ang nagiging stage para sa lahat ng ito. May ilaw ng poste na medyo dilaw, tunog ng mga motor at jeep na dumadaan, at amoy ng street food na naglalaban sa lamig ng gabi. Sa tambay ang bawat kaibigan ay may papel. May tahimik na nakikinig sa kwento, may palaging nagbibiro, at may nagdadala ng kantahan o musika para mas masaya ang gabi. Ang kulitan ay natural, walang script, isang simpleng laro ng hirit, biro at halakhak na hindi mo makikita sa loob ng bahay. Sa bawat tagay mas lalo ang tawanan at mas lalo ang kwento. Hindi mawawala ang kwento ng buhay, pag-ibig, trabaho o simpleng kabiguan. Sa araw-araw ngunit sa kalsada may kasama ka na handang makinig, handang magpatawa at handang gumawa ng paraan para mapagaan ang loob. Ang tambay ay parang therapy, isang lugar kung saan ang problema ay pansamantala, at ang kasiyahan ang nangunguna. Kasama rin sa tambay ang simpleng kulinarya ng kalye, may mga nag-aalok ng barbecue, kwek-kwek o simpleng merienda na binibili sa kalye. Ang bawat pagkain ay may kasamang kwento, bakit ito ang paborito mo? Sino ang unang nakatikim? O sino ang laging naubusan? Ang bawat simpleng detalye ay nagiging alaala ng gabi, ng tambay at ng barkada. Habang tumatagal ang gabi, mas nagiging buhay ang kalsada. Ang bawat tawanan, bawat kantahan at bawat kwentuhan ay parang musika na nagiging background sa inyong gabi. May mga bagong kakilala na sumasali sa kulitan, may mga dati ng kasama na nagdadala ng mga nakakaawang alaala, at may mga inside joke na paulit-ulit na tatawanan hanggang sa sumapit ang madaling araw. Sa huli, ang pagiging tambay sa kalsada ay kwento ng barkada, kwentuhan, kulitan at simpleng ligaya. Isang gabi ng tawanan, tagay at kwentuhan sa kalsada na mananatiling alaala sa puso ng bawat isa. Ang simpleng kanto o harap ng tindahan ay nagiging simbolo ng kasiyahan, pagkakaibigan at bonding na walang kapantay.